Itong kwentong maririnig ninyo ay hango sa mga totoong pangyayari. Ibinahagi ito ng isa sa ating mga tagapakinig. Itago na lamang natin siya sa pangalang Raul. Naganap ito noong taong 2005 sa isang baryo sa probinsya ng Samar. Noong mga panahong ito ay ilang buwan pa lang silang nagsasama ng kanyang nobya. Kailangan na kailangan nila noon ng pera. Sa dami ba naman ang gastusin nila? Pero nawalan pa siya noon ng trabaho. Hindi na nga alam ni Raul kung paano yun ipapaalam sa kinakasama niyang si Clara. Lalo na't marami na rin silang pinag-aawayan ng mga nakaraang araw. Pero pagdating pa lang ni Raul ay agad-agad na siyang sinalubong ni Clara. Grabe na tuloy ang kaba niya ng mga oras na yun. Mabutit nakauwi ka na. May pera ka na ba? Pinuntahan na naman ako ni Manang Mirna kanina eh. Galit na galit pa nga. Kung hindi pa daw tayo magbabayad, ipapabarangay na daw tayo. Nakakaya talaga. Pinagtatawanan pa nga ako ng mga kapitbahay kanina eh. Ang sama-sama talaga ng ugali na matandang yun. Hindi na nga siya makasagot noon. Parang may kung ano pa ngang nakabara sa lalamunan niya. Kaya hirap na siyang magsalita. Raul! Pasensya ka na, mahal. Wala eh. Ano ba yan, Raul? Di sana bumalik ka muna kay engineer. Ano na lang ang gagamitin nating panggastos? Ano kasi, mahal eh. Natanggal kasi ako sa trabaho. Ano? Ay, Diyos ko naman, Raul! Ba't hindi mo kasi inaayos ang trabaho mo? Paano na yan ngayon? Saan tayo kukuha ng ipambabayad natin? Paano pang araw-araw nating gastos? Wala na nga gatas si Junior. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawa naman ako ng paraan eh. Ako na rin ang bahalang kumausap kay Manang Mirna. Siguraduhin mo lang, Raul, ha? Siguraduhin mo lang. Sinubukan naman ni Raul ang lahat at nilapitan ng mga kakilala niya. Pero dahil sa hirap ng buhay, ay wala rin silang maipahiram. Hanggang sa umabot na nga sa barangay ang problema nila kay Manang Mirna. Katakot-takot na masasakit na salita pa ang tinanggap nila noon sa matanda. Sa sobra nga nilang hiya ay wala na silang ibang nagawa kundi ang paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa huli ay napagkasunduan na babayaran na lamang nilang utang sa susunod na buwan. Pero may dagdag ng interes. Patong-patong na noon ang mga problema ni Raul. Pero nakuha pang dumagdag ni Clara. Habang pauwi kasi sila ay pansin niya na parang nagmamadali ito. Nang makarating din sila sa bahay ay hindi na siya nito kinikibo. Mahal, sandali lang. Huwag mo muna akong kausapin. Mahal naman. Huwag ka na magalit. Paano naman ako hindi magagalit? Wala ka nang pera, wala ka pang trabaho. Ang dami pa nating utang na hindi nababayaran. Sige nga, sabihin mo. Sorry, mahal. Nakita mo ba kung paano ko ipinahiya na matandang yung kanina? Nakita mo ba? Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Ano pang mukhang ihaharap ko sa mga kabaryo natin? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapatid ko sa atin? Mahal, huwag mo nang isipin kung anong sasabihin sa atin ng ibang tao. Ang mahalaga naman nakakaraos pa rin tayo sa araw-araw, hindi ba? Hindi mo kasi naiintindihan, Raul. Alam mo yung mga kapatid ko, lahat sila maayos ang buhay. Si Nora nakapag-asawa ng engineer. Si Maria naman may asawang seaman. Tapos si Teresa yung boyfriend niya, may sariling negosyo. Hiyang-hiya na nga ako kapag pinag-uusapan ka namin Tayo lang tong isang kahig isang tuka. Tapos kunwari pa silang nagmamalasakit sa atin. Pahihiramin daw nila ako. Alam ko naman ng totoong ugali nila. At sigurado ako na kapag nakatalikod ako, pinagtatawanan ako ng mga yon. Pasensya ka na, mahal. Ewan ko sa'yo. Hindi ito ang buhay na ipinangako mo sa akin. Ang sabi mo noon, ibibigay mo ang lahat ng gusto ko. Puro sakit ng ulo lang naman ang ibinibigay mo sa akin. Kung bakit kasi nagpauto ako sa'yo Dapat talaga si Miguel na lang ang sinagot ko. Di sana nasa Baguio na rin ako ngayon. Sa narinig ni Raul ay agad-agad na uminit ang kanyang ulo.
Lalo na't ng mga nakaraang araw ay napapansin niyang napapadalas ang pagchat-chat ni Clara. May hinala na siya noon na si Miguel ang kausap niya. Tapatin mo nga ako, Clara. Si Miguel ba? Siya ba ang ipapalit mo sa akin? Yung tarantadong yun ba? Ang kapal naman ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Akala mo ba hindi ko napapansin? Araw-araw na lang, Clara. Sa umaga, pagpasok ko, hanggang sa makauwi ako. Palagi na lang yung lecheng cellphone na yan ang inawatupag mo. Sabihin mo sa akin, si Miguel ba ang kachat mo? Wala ka na doon! Sigaw nito pagkatapos ay nagmamadaling umiwas. Mas lumakas pa ang kutob ni Raul dahil sa ikinilos ni Clara. Kasabay rin noon na lalo pang pagtindi ng kanyang galit. Agad-agad niya pa itong hinabol at hinila sa braso. Ano ba, Raul? Bitiwan mo nga ako, ano ba? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Si Miguel ang lagi mong kausap, hindi ba? Sabihin mo! Oo na! Tama ka! Ano naman sa'yo? Walang hiya ka! Kusa na lang kumilos ang kamay niya noon at tumama sa mukha ni Clara. Sa sobrang galit ni Raul ay napalakas ang sampal niya. Halos maiyak na nga si Clara ng mga sandaling yon. Pero ni hindi man lang nabawasan ang bigat at paninikip ng dibdib niya. Agad-agad niya pang hinila si Clara para itayo. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako, ano ba? Paano mo nagawa sa akin to, Clara? Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo. Araw-araw akong nagpapakahirap sa trabaho para lang maibigay ang mga gusto mo. Tapos ito pang isusukli mo sa akin. Bakit? Gusto mong malaman kung bakit? Kasi nga, wala kang kwenta! Sa sinabi ni Clara, ay hindi lang nito tinapakan kung hindi dinurog pa ang pagkatao niya. Hindi na tuloy nakapagpigil si Raul at nahampas pa ulit ito ng malakas. Sa pagkakataong yun nga, ay napadapa na si Clara sa sahig at tuluyan ng humagulgol. Wala nang mapagsidla ng galit ni Raul noon. Hindi na nga siya nakapag-isip ng maayos. Sobra-sobra na kasi ang bigat na nararamdaman niya na para na siyang mababaliw kung hindi niya pa yun mailalabas. Kaya ganoon na lamang kung magsisigaw si Raul. Wala na siyang pakialam noon sa sasabihin ng mga kapitbahay nila. Hindi rin nakaligtas kay Raul ang mga gamit nila. Kung ano kasing makita niya ay agad niyang sinisipa o di kaya'y hinahagis. Umalis ka na! Umalis ka na! At baka kung ano pang magawa ko sa'yo! Oras na yun ng gabi at hindi niya alam kung saan pwedeng pumunta si Clara. Pero hindi naman ito nagpapigil at agad-agad na umalis. Nang wala ng ibang tao roon, ay saka pa lamang siya umiyak ng gusto upang mailabas ang sama ng loob niya. Ginawa niya naman kasi ang lahat. Pero parang baliwala lang kay Clara. Hindi niya na rin alam kung paano nito nagawang kalimutan na lamang ang lahat ng pinagsamahan nila. Pero nang humupa ng bugso ng kanyang damdamin, ay labis-labis na pinagsisihan ni Raul ang mga nagawa niya. Lalo na't ilang beses niya ring nasaktan si Clara at pinalayas niya pa ng ganoong oras. Dali-dali pa nga siyang lumabas ng bahay para hanapin ito at pabalikin. Ngunit naikot niya na ang lugar nila pero hindi niya na ito nakita. Paulit-ulit pa nga itong tinitext pero ni isang beses ay hindi ito sumagot. Ganoon na lamang ang pag-aalala ni Raul nang hindi siya nakatulog sa kakaisip. Kinabukasan naman ay agad siyang nakatanggap ng tawag. Nang makita ni Raul ang pangalan ni Clara, para siyang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Hindi nga siya nag-aksaya ng panahon at sinagot ito. Mahal, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa nagawa ko ha. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka eh. Nadala lang talaga ako sa nangyari. Hinanap pa nga kita eh, pero hindi na kita nakita. Asan ka ba nagpunta? Nakikituloy ako ngayon sa kakilala ko. Sino? Hindi mo na kailangang malaman. Pakiusap mahal. Sabihin mo naman sa akin. Pupuntaan kita. Mag-usap naman tayo mahal.
Alang-alang lang sa bata. Yun nga ang sadya ko. Kaya ako napatawag. Kukunin ko si Junior. Babalikan ko na lang siya mamaya. Anong sabi mo? Hindi. Hindi ako papayag. At paano mo naman bubuhayin si Junior? Wala ka naman trabaho. Pupunta ako ng Baguio at isasama ko siya. Doon na kami magsisimula ng bagong buhay. Ano? Hindi pwede. Anong hindi, Raul? Ako ang nanay niya. At sa akin siya dapat mapunta. Sa ayaw mo man o sa gusto. Hindi. Hindi ako makakapayag. Tandaan mo, Clara. Kapag umalis ka, dalawa kaming iiwan mo rito. Hindi na talaga sila nagkaintindihan ni Clara. Hindi na rin ito bumalik ng bahay. Ang hinala nga ni Raul ay tuluyan na itong sumama sa lalaki niya sa Baguio. Sobrang sakit talaga ng ginawa sa kanya ni Clara. Pero naiwan naman ang bata sa kanya kaya kahit papano ay kinaya niyang magpakatatag. Nabalitaan naman ng mga kaibigan niyang nangyari. Kaya isang gabi, niyaya siya ng mga ito na uminom para naman makalimot siya kahit sandali. Eto, bay, tumagay ka. Inom mo na lang ang problema mo. Salamat, bay. Ay nako, mga babae talaga. Ginawa mo na ang lahat. Sa huli, iiwan ka pa rin. Pag nagsawa na sila, itatapon ka na lang nila ng basta-basta. Ang bait-bait na nga nitong kumpare natin eh. Tapos pinagpalit pa. Pero hindi nila inaasahan na may mangyayari palang kakatuwa ng gabing yun. Maya-maya kasi ay may napansin silang matanda na naglalakad sa tabi ng kalsada. 10 oras na yun ng gabi, kaya hindi nila maiwasan na magtaka. Mga bay, nakikita niyo bang matanda? Abay, ano kayang ginagawa niya ng ganitong oras? Maya-maya naman nang medyo malapit ng matanda ay saka pa lamang nila naisip kung bakit. Sa tansya ni Raul ay nasa 70 na ang edad ng lolo. Agad niya ring napansin na napakagulo ng buhok nito na para bang matagal nang hindi naliligo. Panay pa nga ang kamot nito at ang suot ding damit ng matanda ay madumi at maraming punit tulad ng isang pulubi. Pero hindi lang yon, dahil kakaiba rin ang kilos ng taong yon. Kanina pa nga ito lingon ng lingon na para bang may hinahanap na kung ano. Abay, kawawa naman yung matanda. Mukhang sira yata ang ulo. Ay nako, papunta yata dito. Nang mapatingin si Raul ay hindi nga nagbibiro si Nando. Nagmamadali pa ngang lumapit sa kanilang matanda na halos magtatatalon din sa tuwa. Tinangka pa nga ng mga kasama niyang bugawin ito, pero dire-diretso pa rin ang lolo. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo nito sa kanila at halos masuka sila sa sama ng amoy nito. Napakabaho talaga ng matanda at nakakawalang gana, kaya ganoon na lamang kung pagalitan nila ito. Pero parang bingi ang taong yun o sadyang walang pakialam dahil hindi pa rin nila ito napigilan. Ikaw na matanda ka. Bingi ka ba? Sabi ko, huwag ka dito. Doon ka na lang sa iba. Umalis ka na. Dali! Pero hindi pa rin umalis ang matanda. Sa halip ay itinuro pa ang pulutan nila. Sumenyas din ito na para bang humihingi ng pagkain. Ano? Gusto mo ng pulutan? Ano ka, siniswerte? Hindi pwede. Ikulang pa nga sa amin yan eh. May katigasan din ang ulo nito. Umiling-iling lang kasi ang lolo at inilabas pa uli ang kamay nito gaya sa pulubing na mamalimos. Ng mga oras na yun, ay unti-unti nangang umiinit ang ulo ni Raul. Imbes kasi na mabawasan ang sama ng loob niya, ay lalo pang nadaragdagan. Idagdag mo pang hindi talaga maganda ang amoy ng matanda. Bay,
Paalisin mo nga yung matandang yan. Baka mamaya, kung ano pa magawa ko dyan. Narinig mo ba yon? Umalis ka na daw. Huwag mo nang hintayin na magalit mo itong tropa namin. Ngunit imbes na makinig, ay nangahas pang lumapit ang matanda sa lamesa at akmang kukuha ng pulutan na isaw na para bang gutom na gutom. Mabuti na lang at napigilan naman ang mga kasama niyang matanda bago pa nito nagawa. Pero sobra-sobra ng inis ni Raul ng mga sandaling yon. Hindi na nga siya nakapagtimpi at agad na naitulak ang lolo, dahilan upang sumubsob ito sa lupa. Tarantado ka? Sinabi nang umalis ka na, pero tigas pa rin ang ulo mo. Gusto mo yatang makatikim ng sakit ng katawan. O binahon ka ba eh? Matanda na yan at may sakit pa sa ulo. Hayaan mo na lang. Kawawa naman. Sumusobra na eh. Madali namang nakatayo ang matanda at parang hindi ininda ang ginawa niya. Hindi pa nga ito nadala dahil inulit na naman ang pagkuha. Sobrang malas pa nila dahil natabig nito ang pinggan kaya natapon lahat ng pulutan. Hayop ka! Napuno na noon si Raul kaya nasuntok niya ang matanda sa tiyan. Sa lakas ng suntok niya ay nakuba pa nga ang matanda. Napahawak na din ito sa tiyan at dahan-dahan na napatuwad sa lupa. Pero hindi pa nakontento si Raul. Habang namimilipit kasi sa sakit ng tiyan ng matanda, ay agad niya pa itong sinipa at hinila patayo. Muling binigyan ng suntok. Kahit humahagulgol na ang lolo, ay ilang beses niya pa itong sinikmuraan. Ikaw! Hayop ka! Tingnan mo ginawa mo! Nasayang na tuloy lahat ng pulutan namin dahil sa'yo! Tarantado! Sa kawawang matanda niya inilabas ang lahat ng galit niya noon. Kahit anong awat ang gawin ng mga kaibigan niya, ay wala pa rin siyang balak na tantanan ng lolo. Iyak ng iyak ang matanda at lalo pa yung ikinagalit ni Raul. Napakasakit kasi sa tenga ang paggawa nito. Hinila niya pa nga ito sa isang paa, kinaladkad at saka tinadyakan ulit sa tiyan. Nakatatlong sipa pa yata siya noon bago na ibsan ang galit niya. Tama na yan, bay. Sige na. Uminom na lang tayo. Saka pa lamang siya nahimasmasan, kaya sumama siya pabalik sa upuan. Nang tingnan niya naman ang matanda, ay nakadapa pa rin ito sa lupa. Pasensya na kayo ah. Tigas-tigas kasi ng ulo niya eh. Abay, nagkakasiyahan tayo rito. Tapos gano'n ang gagawin. Nakaramdam ng konsensya noon si Raul. Para kasing napasobrang nagawa niya. Lalo na't iyak pa rin ang iyak ang lolo. Maya-maya naman ay napansin nila na sinusubukan nitong tumayo. Kaya medyo nakabawas niyon sa pag-aalala niya. Naisip din ni Raul na tulungan ng matanda. Kaya muli niya itong binalikan. Pero nang lalapitan niya na sana ang matanda, ay bigla na lamang itong napatingin sa kanya. Gulat na gulat talaga siya noon at halos lumagtaw pa ang tibok ng puso niya. Nagtayuan din ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Kung tingnan kasi siya ng matanda, ay ubod ng sama at punong-puno ng galit. Hanggang ngayon nga, ay tandang-tanda pa ni Raul ang nanlalakit bilog na bilog nitong mga mata. Hindi lang yon, dahil inangilan pa siya ng matanda na para bang isang aso na handang mangagat. Sa buong buhay ni Raul ay noon pa lang siya nahindik ng ganon, para kasing isang halimaw ang nasa harap niya. Sobrang sama na rin ang pakiramdam niya noon. Nakukutuban niya na kasi na may masamang mangyayari sa oras na lapitin niya ito. Ramdam din ni Raul na para bang unti-unti siyang nawawala ng lakas. Kaya hindi na talaga nakagalaw si Raul mula sa kinatatayuan niya. Naninikip ang dibdib niya noon at hirap na rin siyang huminga.
Nangatog na rin ang tuhod niya na para ba siyang matutumba. Maya-maya ay nakatayo naman ang kusang matanda at paika-ikang lumayo. At nang hindi niya na ito makita, ay saka pa lamang nanumbalik ang lakas niya. Pero kahit na nakaalis ng taong yon, ay ang bilis-bilis pa rin ang kabog ng dibdib niya. Wala na nga siyang sinayang na panahon at agad-agad na kinausap ang kaibigan niya. Mga bay, nakita niyo ba yung ginawa ng matanda kanina? Oo, bay. Sa gulat nga kami. Akala namin kung ano na ang gagawin niya. Buti na lang, hindi mo na siya nilapitan. Natakot din ako bay. Nagtayuan pa yung mga balahibo ko. Babaliw na talaga yung matandang yon. Hindi na naalis sa isip ni Raul ang nangyari ng gabing yun. Kapag matutulog nga siya sa gabi, ay palagi niyang naaalala ang nakakahindik na itsura ng matanda. Ang hindi alam ni Raul ay simula lang pala yun sa mga mangyayari pa. Nang mga sumunod na araw kasi, ay bigla na lamang umugong ang mga kwento-kwento tungkol sa hindi maipaliwanag na mga bagay sa kanilang lugar. Naaalala pa nga ni Raul ang nangyari ng isang gabi. Pasado 6:00 pa lamang ng gabi noon at kauuwi pa lang ni Raul galing sa bago niyang pinapasukan. Wala siyang ulam noon kaya lumabas pa siya para bumili. Pero nang makarating siya sa tindahan ay naabutan niyang may-ari na nagsasara na. Malayo pa ang ibang tindahan kaya sinubukan niyang humabol. Manantasing, pabili naman po ako ng sardinas. Ay naku dong, nasarado ko na. Sa iba ka na lang bumili. Sige na po Manantasing. Ang layo-layo pa po kasi ng bahay ni Manang Carmen eh. Tapos ang dami pa pong aso dun. Uy, nakandado ko na. Bakit kasi ngayon ka lang? Kauuwi ko lang po kasi. Ang aga-aga nyo naman po kasi magsara. Wala pa naman pong 7:00 Ay nako, mabuti nang nag-iingat. Bakit po? Ay hindi mo ba narinig ang bali-balita? Ang sabi nila, abay may gumagala daw na aswang dito sa baryo natin. Agad na kinilabutan si Raul sa sinabi ng matanda. Unti-unti ring bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ni hindi kasi sumagi sa isip ni Raul ang narinig niya. Lalo na't alam niyang hindi biro ang tungkol sa bagay na yun. Aswang po? Totoo po ba yung sinasabi nyo? O anong akala mo sa akin, sinungaling? Yun nga mga sabi-sabi ng mga kabaryo natin. Ito talagang batang to, Sino naman po nagsabi? Oy, si Inday Gina. O hindi ba buntis yun? Kapag gumagabi na daw, palagi niyang napapansin na may mga taong parang umaaligi daw sa labas ng bahay nila. Minsan pa nga daw, may kumakatok sa pinto nila, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Paano naman po nila nasabing aswang yun? Baka naman po kung sinong lasing lang po may gawa nun. Marunong ka pa sa kanya at saka mas mabuti ng sigurado. Baka mamaya totoo ngang aswang yun. Paniwalang paniwala talagang matanda sa mga kwento. Kaya wala nang nagawa si Raul kung hindi ang lumipat ng ibang tindahan. Noong mga oras na yon ay napakadilim na sa kalsada. Ni wala pang tao o sasakyan na dumadaan. Tila kalat na talagang tsismis. Napakalamig din ang simoy ng hangin. Nagtatayuan pa nga ang mga balahibo niya sa katawan. Parang unti-unti ngang tinatalaban si Raul ng takot dahil na rin sa mga sinabi ni Manang Tasing sa kanya. Masama na nga ang pakiramdam niya noon. Mga 1 kilometro din ang layo ng pinakamalapit na tindahan, kaya ilang minuto rin siyang naglakad nang mag-isa sa daan. Wala namang nangyayaring kakaiba nang papunta siya. Pero pagkatapos niyang bumili at nang pabalik na si Raul, ay bigla na lang siyang kinutuban ng masama. Pakiramdam kasi ni Raul ay may kung sino nang nakatingin sa kanya. Pero wala naman siyang napansin na kahit na ano. Inulit niya pang tingnan ang paligid niya. Pero siya lang talagang mag-isang naroroon. Sa kabila nun
ay unti-unti pa ring lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Ang bigat-bigat na rin ang katawan niya noon na parang lumulutang na naman ang kanyang ulo. Inisip na lamang ni Raul na dala lang yun ang pagod at itinuloy na lang ulit ang paglalakad niya. Ngunit hindi pa rin talaga maalis sa kanya ang nakakakilabot na pakiramdam. Kaya makailang ulit pa siyang lumingon upang makasiguro. Hanggang sa manlaki ang mga mata ni Raul dahil sa pagkabigla. Pagtingin niya kasi, may mga tao na roon, ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Agad na nanlamig ang buong katawan ni Raul. Halos takasan na rin siya ng lakas ng mga sandaling yun. Hindi talaga maganda ang kutob niya sa mga taong yun. Ang alam niya kasi, wala naman ito doon kanina at animoy bigla na lamang sumulpot. Ang masama pa, parang sinusundan siya nito. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ni Raul. Binilisan na lamang niyang paglalakad niya. Halos masubsob pa nga siya sa pagmamadali. At nang tingnan niya na medyo nakalayo na siya sa mga taong yon, ay saka pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob upang muli itong tingnan. Pero lubha pa rin siyang nagkamali. Parang tumalon pa ngang puso niya sa gulat. Paano'y ang bilis din ng lakad ng mga taong yon at balak yata siyang habulin. Sa sobrang takot nga ni Raul ay kumaripas na siya ng takbo. Kinabukasan ay agad-agad niyang pinuntahan si Nando upang kausapin ito hinggil sa nangyari sa kanya. Grabe bay, natakot talaga ako. Pakiramdam ko nga may salimaw ang taong yun. Hindi kaya yun ang sinasabi nilang aswang? Sigurado ka ba? Baka naman kung sino sa mga kababaryo lang natin ang nakita mo. Hindi kaya? Hindi ba Hindi mo kasi naiintindihan. Iba talagang nararamdaman kong takot ng mga oras na yun. Sa buong buhay ko nga noon lang ako nakaranas ng ganun. Kinikilabutan pa nga ako hanggang ngayon Pagod ka lang siguro, bay. Simula kasi nang iwan ka ni Mare, palagi ka na lang subsob sa trabaho. Sigurado talaga si Raul na may mali sa taong yun. Pero kahit anong paliwanag ang gawin niya, ay hindi talaga naniniwala si Nando. Pero ng mga sumunod na araw, ay lalo pang titindi ang hinala niya. Nang pumunta kasi siya sa tindahan ni Manang Tasing, ay may ibinalita na naman ito sa kanya. Oy, Raul, andyan ka na pala. Halika nga rito at may ikukwento ako sa'yo. Ano po yun, Manang Tasing? Alam mo bang nangyari kay Kanor? Naku, dumaan na naman yung lokong yun. Umaharuro talaga yan pagdating sa may tapat ko. Maiba ko. Alam mo ba kako yung nangyari kay Kanor? Hindi po Abay, may nakita daw siyang kaduda-dudang tao. Ang hinala niya nga, abay aswang daw yun. Talaga po? Oo. Ang sabi pa nga sa akin ni Kumaring Linda, abay takot na takot daw yung matanda habang nagkukwento. Paano daw po nangyari yun? Ganito. Kagabi lang daw nangyari. Mga pasado 8:00 ng gabi. Galing siya ng bukid noon. Abay nanghuli siya ng palaka. Nung pauwi na siya, dumaan siya sa bakanting lote malapit sa inyo. Nagulat na lang daw siya na may nakita siyang tao doon na nakatayo. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng taong yon, kaya naisip niyang lapitan. Pero nang lalapitan na daw ni Kanor, bigla na lang daw humarap sa kanya. Matanda raw yung lalaki, mga 70 na rin ang edad. Magulo daw ang buhok, tapos madumi at punit-punit ang suot, abay parang pulubi. Hindi naman daw nag-isip ng kung ano si Kanor. Kinausap pa nga niya. Abay nagulat na lang siya dahil bigla-bigla kasing tumuwad yung matanda na parang aso. Nanlisik pa daw ang mga mata. Tapos inangilan pa siya. Abay sa takot daw ni Kanor, kumaripas na siya ng takbo. Ganoon na lamang ang kilabot na naramdaman ni Raul. Nanlamig pa nga ang buo niyang katawan at namanhid naman ang kanyang gulugod. Tugmang-tugma kasi ang kwento ni Mang Kanor sa matandang lalaki na nakita nila noon sa kalsada. Hindi lang sila parehas na madungis ang itsura,
kundi parehas din nakakaibang ikinikilos. Hindi nga magandang pakiramdam ni Raul na napansin naman ng matanda. Ayos ka lang ba? Bakit parang namutla ka? Wala po ito. Pagod lang po siguro. Nakikilala daw po ba ni Mang Kanor yung matanda? Hindi daw. Hindi daw taga rito yun eh. Abay kung ako si Raul, mag-iingat ka. Hindi mo alam mamaya niyan eh kung ano na palang balak sa'yo ng matandang yon. Doon pa man din nakita malapit sa inyo. Ganoon na lamang ang kaba ni Raul sa sinabi nito. Isa lang naman yung paalala, pero ang sama-sama na ng kanyang kutob. Hindi niya kasi maiwasang isipin na baka hindi nga nagkataon na nandoon ang matanda. Idagdag mo pa ang nakakakilabot na nangyari sa kanya noong isang gabi lang. Hindi talaga malabo na gumanti ang matandang yon. Ang hindi niya alam ay lalo pa palang titindi ang mga pangyayari. Isang gabi nga, natutulog na si Raul noon nang maalimpungatan siya sa ingay ng mga aso ng kapitbahay. Nagtatahulan kasi ang mga aso ng sobrang lakas at mistulang galit na galit. Maya-maya, may parang pumukpok sa isang aso at iyak ng iyak. Pero binaliwala lamang yun lahat ni Raul. Napagod kasi siya noon at maaga pa siya sa trabaho kinabukasan. Ngunit ibang usapan na ang mga sumunod na nangyari. Bigla-bigla kasing nagkalampagan at nagtumbahan ng mga timba na nasa labas ng bahay na para bang may malaking nilalang na sumagi sa mga yun. Sa sobrang gulat ni Raul ay nawala agad ang antok niya. Ang bilis-bilis na rin ang kabog ng dibdib niya. Malakas din ang kutob ni Raul na may umaaligid na masamang nilalang sa labas ng bahay niya. Hindi niya lang alam kung anong klaseng nilalang. Kahit na natatakot, ay nilakasan pa rin ni Raul ang loob niya. Dali-dali pa siyang kumuha ng itak at lumabas upang alamin kung sinong may gawa nun. Pero nang puntahan naman ni Raul ay wala naman siyang nakitang kahit ano. Takang-taka talaga siya ng mga oras na yon. Sa kasamaang palad, unti-unti namang nagkatotoo ang pinapangambahan ni Raul. Nagsimula yun ng isang gabi. Bigla siyang nakarinig ng tunog na mahirap ipaliwanag. Mistula yung malaking baboy na hinihingal. Pero wala namang nag-aalaga ng baboy sa kanila. Napakaingay pa ng hayop na yon na animoy nagpapaikot-ikot sa bahay niya. Pero matapos naman ang ilang minuto ay kusa na ring umaalis. Kaya noong una ay ipinagsawalang bahala niya lang. Ngunit ng mga sumunod na gabi ay hindi pa rin siya nilubayan ng tunog. Lalo na tuwing sasapit ang hating gabi. O di kaya'y alauna ng madaling araw. Mas umiingay pa nga ang tunog na naririnig niya at inaabot na rin ng mas matagal. Sa bawat araw nga na dumadaan ay lalong nadaragdagan ang pangamba ni Raul. Ngunit lahat ng naranasan niya ay wala pa pala sa kalingkingan ng mangyayari sa kanya isang gabi. Pasado 8:00 pa lang noon nang makaramdam si Raul ng sakit ng tiyan. Noong mga panahong yon ay hiwalay pang bahay sa palikuran. Kaya napilitan si Raul na lumabas ng bahay. Hindi sumagi sa isip niya ang mangyayari. Nasa kalagitnaan pa lang siya noon ng pagbabawas nang walang ano-ano'y narinig niya ulit ang nilalang na parang hinihingal. Nanlamig agad ang buong katawan ni Raul sa takot. Nagtayuan pa ang mga balahibo niya sa katawan. Mas nakatatakot pa kasi ang tunog na yon ng mga oras na yon na napakalapit talaga sa kanya. Rinig na rinig niya rin ang bawat ungol ng kung anong nilalang na yon na animoy napakabangis at matindi ang galit. Palakas nga ng palakas ang tibok ng puso ni Raul. Nahihirapan na siyang huminga. Kung sakali kasi na may mangyari, ay sigurado si Raul na wala siyang kalaban-laban sa halimaw na yon. Tsak na wala ring magagawa ang manipis na dingding sa palikuran na gawa lang sa kawayan at pawid para pigilan ang nilalang na yon sa kung anuman pwedeng gawin ito sa kanya. Wala na ngang nagawa si Raul kung hindi ang magdasal.
Pero maging yun ay napakahirap din gawin. Sa bawat salita kasi nasasambitin niya ay tila nagagalit ang mabangis na nilalang na sinasabayan siya ng ungol. Kabadong-kabado na nga si Raul hanggang sa bigla na lamang tumahimik ang paligid. Hindi nga makapaniwala si Raul kaya't ilang sandali pa siyang nakinig para makasiguro. Pero napakatahimik na talaga sa labas na para bang nagsawa na at iniwan na lamang siya ng halimaw. Hindi niya alam kung paano nangyari yon. Pero laking pasasalamat ni Raul na umalis na ang nilalang. Hindi nga siya nagsayang ng panahon at dali-dali niyang itinaas ang salawal niya at lumabas. At nang makita ni Raul na wala nang kahit ano doon ay nakahinga na siya ng maluwag. Yun ang akala niya. Pabalik na sana siya ng bahay noon nang sa isang iglap ay umalingaw-ngaw ulit ang nakakakilabot na ungol. Mas malakas pa yon kaysa kanina at parang nasa likod niya na lang. Nagtaasan na nga mga balahibo sa batok ni Raul. Nakaramdam pa siya ng matinding panghihina. Pagtingin nga ni Raul ay nanlaki na lamang ang mga mata niya. Kung anong takot din ang naramdaman niya kanina ay lalong dumoble pa. Sobrang bilis nga ng tibok ng puso niya noon na para nang sasabog. Ilang hakbang lang kasi ang layo sa harap niya ay may malahalimaw na nilalang na nakatuwad na parang aso. Titig na titig din ito sa kanya na para bang sabik na gumanti. Napakalaki ng mga mata ng nilalang na yon at sobrang napakapula. Makapal at magulo din ang buhok ng halimaw. Ang mga kuko naman nito ay matutulis at mahahaba. Pero ang lubhang ikinatakot ni Raul ay ang balat nitong sing-itim ng balat ng paniki. Noon lang nahindik ng ganon sa buong buhay niya si Raul. Sigurado nga siya na hindi tao ang kaharap niya ng mga sandaling yon. Kung hindi, ay isang demonyo. Diyan ka lang! Huwag ka nalapit sa akin! Pakiusap niya. Pero parang walang naiintindihan ng nilalang na yon na dahan-dahang gumagapang at umuungol papalapit sa kanya. Tumigil ka! Tumigil ka sabi! Sigaw niya na lalo pang gumalit sa kasuklam-suklam na nilalang. Bigla pa nga itong napaangil ng malakas. Naglabasan tuloy ang matatalim nitong ngipin na di hamak na mas malaki kaysa sa ngipin ng aso. Sa takot nga ni Raul ay hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ramdam na rin ni Raul noon ang panginginig ng katawan niya, lalo na ang kanyang mga tuhod. Parang hinang-hina na rin siya ng mga oras na yun at para bang hindi siya nakakain ng ilang araw. Kahit anong pilit nga ni Raul na idiretso ang mga binti niya ay baliwala. Pakiramdam niya nga ay babagsak at babagsak pa rin siya anumang sandali. Parang awa mo na. Huwag mo ko sasaktan. Ginawa na ni Raul ang lahat pero hindi niya pa rin napigilan ang sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing tumakbong nilalang na yon gamit ang mga kamay nito at paa tulad sa aso. Napasigaw na lamang si Raul sa gulat. Sinugod siya ng halimaw. Nakabuka pa nga ng todo ang bibig nito na animoy balak siyang sakmalin. Ang nagawa na lamang ni Raul ay ipangharang ang kamay niya sa kanyang muka. Sobrang bilis ng pangyayari. Napaiyak na nga lang si Raul sa sobrang kirot na nararamdaman niya nang bumutas sa bisig niya ang matatalim na ngipin ng halimaw. Ibinaon talaga ng nilalang na yon ang mga ngipin nito sa balat niya. Para nga siyang natusok noon ng maraming bubog. Hinawakan pa siya nito ng madiin sa mga braso. Dahilan upang bumaon doon ang mahahaba nitong kuko. Sobrang lakas din ang halimaw, kaya kahit nagpupumiglas ay walang nangyayari. Hindi lang yon, dahil makailang ulit pang sinubukang hilahin ng halimaw ang bisig niya na animoy buto na gusto nitong putulin. Lalo pa ngang bumaon ang mga ngipin nito sa laman niya at halos mamilipit na si Raul sa sakit. Sa kabila ng matinding kirot ay pinilit niya pa rin lumaban.
Sinubukan pa nga ni Raul na itulak ang ulo ng halimaw palayo sa kanya. Pero parang wala yatang balak ang halimaw na bitawan ang bisig niya. Lalo pa ngang tuminding sakit samantalang unti-unti namang nauubusan ng lakas si Raul. Hindi na alam ni Raul ang gagawin kaya sumigaw na lamang siya sa abot ng kanyang makakaya. Pero ng mga oras na iyon ay wala pang katao-tao sa paligid. Halos nawala na nga siya ng pag-asa. Hirap na talaga siya noon at pahina na rin ang pahina. Konti na lang ay parang susuko na siya. Hindi nga sumagi sa isip niya na may darating pang tulong. Parang nasagot kasi ang panalangin niya nang may mapadaan ng mga lalaki sa kanila. Nakilala niya rin ang mga taong yon. Mga tanod sila sa barangay. Nabuhayan nga siya ng loob nang makita niya rin ang mga tanod ay wala na silang sinayang na oras at dali-daling lumapit. Kaya wala na ngang nagawa ang halimaw kung hindi ang bitawan siya at tumakas. Pagod na pagod talaga si Raul kaya nang makaalis ang halimaw ay bumagsak na lamang siya sa lupa. Tagaktak na nga ang pawis niya noon at ganoon na lang din ang kanyang paghangos. Kahit anong hinga rin ang gawin ni Raul ay hindi man lang maibsan ang kirot at naninikip pa rin ang dibdib niya. Mabuti na lang talaga at may mga tao doong nakakita sa kanya. Agad din siyang inasikaso. Pero dahil sa pagod at kaba ay hindi na magawang magsalita ni Raul. Tumango na lamang siya sa mga tanong ng tanod. Duguan siya noon at tadtad ng sugat kaya nagpasya silang dalhin siya sa ospital. Noong unay tumatanggi pa si Raul pero mapilit ang mga tanod kaya wala na siyang nagawa. Mabuti na lang at hindi naman malala ang mga sugat niya. Tinahilang ang mga yon at pinayagan na rin siyang makalabas ng ospital pagkatapos. Kinabukasan, maagang nagtungo sa barangay si Raul, hindi naman siya nagtagal doon. Nagbigay lang siya ng salaysay niya sa nangyari. Ang sabi naman ng kapitan nila ay babalitaan na lamang daw siya. Pag-uwi niya ay saka pa lamang nalaman ni Raul na kalat na palang nangyari sa kanya. Nang mapadaan nga siya sa tindahan ni Manang Tasing ay nakaabang na mga kapitbahay niya sa kanya. Ay Dong, abay nabalitaan kong nangyari sa'yo. Totoo bang sinasabi nila? Inatake ka daw ng aswang, kaya bang dami mong sugat? Opo, tama po kayo. Ay, sinasabi ko na nga ba? Totoo nga na may aswang dito sa lugar natin. Ay, sus Ginoo, mabuti na lang at ligtas ka. Oo nga po eh. Maswerte po ako't napadaan si Dado dun sa bahay. Kung hindi, baka napatay na po ako ng aswang. Naku po, grabe pala tagang nangyari sa'yo ano. Ikaw naman kasi, ang tigas-tigas ng ulo mo. Binalaan na nga kita tungkol sa aswang pero hindi ka nakinig sa akin. Abay, ayan tuloy ang napala mo. Manang Tasing naman, inadisgrasya na nga po yung tao eh. Sisermonan niyo pa po. Oy, sino bang may kasalanan? Oy, siya nga pala. Namumukhaan mo ba yung aswang na yon? Nakilala mo ba? Hindi po eh. Iba po kasing itsura ng aswang. Parang hindi po siya tao. Napakaitim po kasi ng mukha at balat niya. Tapos po eh, sobrang pangit po talaga. Naku, ay bakit kaya ikaw ang punterya ng aswang? May alam ka ba na pwedeng gumawa nun sa'yo? Ang totoo po niyan, meron po. Oy, sino? Sabihin mo nang malaman natin. Taga rito ba yan sa atin, ha, Dong? Hindi po. Nung 1 linggo ko lang po nakita yung taong yun dito. Matanda pong lalaki. Mga nasa 70 po edad. Tapos madungis po ang itsura. Sira-sira din po yung damit niya. Pero ang pinagtataka ko lang po talaga, kakaiba po kung kumilos ang matandang yun. Ang akala nga po namin wala siya sa tamang pag-iisip. O hindi ba't ganyan din ang sabi ni Kanor? Yung nakita niya sa bakanting lote. Ba't hindi mo sinabi sa akin na kilala mo pala yung taong yon? Hindi naman po ako sigurado na siya po yung sinasabi ni Mang Kanor. Baka po kasi nagkataon lang po. Paano mo naman nasabi na siya nga yung nanakit sa'yo? Noon pa lang po kasi, masama na talaga po yung kutob ko sa matandang yun. Para po kasing may mali sa taong yun. Siya lang din po talaga yung pwedeng gumawa nun eh.
Nagawan ko po kasi siya ng hindi maganda. Kaya po siguro siya gumaganti sa akin. Oy, bakit? Ano bang ginawa mo? At ganoon na lamang ang galit niya. Nag-iinuman po kasi kami kila Nando nun. Bigla na lang pong lumapit. Tapos balak pong kumuha ng pulutan namin. At dumi-dumi niya po kasi. Kaya pinigilan po namin. Pero ang tigas po kasi ng ulo talaga Kaya nasaktan ko po. Uy, nako! Ikaw naman pala itong may kasalanan, Dong. Loko-loko ka bakit mo naman kasi nagawa yun? Masama na po kasi talaga yung loob ko nun. Alam niyo naman po ang nangyari sa amin ni Clara, di ba? Tsaka dala na rin po ng alak. Kaya nandilim lang po talaga yung paningin ko. Akala ko nga po napuruhan ko yung matanda. Pero nakabangon din po siya pagkatapos. Doon na po, bigla na lang pong nagbago yung itsura ng matanda. Yung tingin po niya, sobrang sama. Para pong isang mabangis na hayop. Takot na takot nga po ako Mabuti siguro kung sasabihan mo sila kapitan tungkol dyan. Para mahuli na yung matandang yan. Opo, nagawa ko na po. Pero ang sabi niya po sa akin, kailangan daw po ng mas malakas na ebidensya. Ba't naman ganon? Paano na lang kung makapambiktima na naman ng taong yon gaya nangyari sa'yo? Sabi po ni Kapitan, daragdagan na lang daw po nila yung mga tanod na nag-iikot po sa gabi. Ipaayos niya rin daw po yung mga streetlights. Tapos sabi niya rin po, kung hindi naman daw po kailangan wag na lang daw po muna tayong lumabas paggabi. Oy, sapat na kaya yon? Sana nga po Hindi naman sa tinatakot kita, Dong. Abay, pero makiingat ka. Anong malay mo? Baka balikan ka ulit ng matandang yon. Naisip na yun ni Raul, pero hindi niya pa rin maiwasang kilabutan. Lalo na't naranasan niya na mismo kung gaano kabangis ang matanda. Pero sadyang mapagbiro talaga ang tadhana. Sa kabila kasi ng pag-iingat ni Raul ay hindi sinasadyang nakita niya ulit ang matanda. Papunta siya noon kila Nando at naglalakad sa tabi ng kalsada nang mapansin niya ito, abala sa pagkalkal ng mga basura. Nang walang ano-ano'y tumigil sa ginagawa nitong matanda na para bang naramdaman nito ang pagdating niya. Nang lumingon din ito ay diretso sa kanya, kaya madali siya nitong nakita. Bigla na lang ding tumapang ang itsura ng matanda. Kitang-kita niya rin sa malalaki nitong mata na matindi pa rin ang galit nito sa kanya. Nagulat talaga si Raul sa nangyari, kaya saglit din siyang napahinto. Samantalang ang matanda naman ay tumakbo palayo. Ang akala niya noon ay tatakas ang matanda, pero sobra pala siyang nagkamali. Huli na kasi nang mapagtanto niya na papalapit na palang taong yun sa isang mahabang kahoy. Pagkatapos nga nitong damputin ng kahoy ay agad itong napalingon na animoy balak nitong gamitin ng kahoy sa kanya. Kinabahan na si Raul noon, lalo pa kasing naging mapangahas ang kilos ng taong yon. Napaatras na nga lang si Raul, pero bigla-bigla na lamang sumugod ang matanda. Alam na alam ni Raul kung anong kaya nitong gawin, kaya kumaripas na siya ng takbo. Pero ganoon na lamang talaga ang galit nito sa kanya. Bigla na lang kasi itong nagsisigaw at pagtingin din ni Raul ay hinahabol pa rin siya ng taong yon. Nagtayuan pa nga ang mga balahibo niya. Minalas-malas pa noon si Raul. Tumama kasi sa kung anong matigas na bagay ang paa niya. Kaya sumubsob siya sa lupa. Sa lakas nga ng pagkakabagsak niya ay parang nabugbog sa sakit ang katawan niya. Sinubukang yung tiisin ni Raul. Alam niya kasi na mas malala pa raw ng sasapitin niya kapag naabutan siya ng matanda. Pero laking gulat na lamang ni Raul nang pagtingin niya kasi ay nasa likod niya na pala ang matanda. Parang tumalon pa nga ang puso niya sa gulat. Hindi niya kasi inaasahan na napakabilis pala nito. Bigla na lang din siya nitong inundayan ng palo sa likod. Napasigaw pa nga siya sa sakit. Hindi na nga niya maalala kung papaano niya tiniis yun. Natamaan pa yata siya ng ilang beses habang sinusubukan niyang tumayo hanggang sa magawa niya ulit tumakbo. Sa pagkakataong ding yun ay mas binilisan pa ni Raul ang takbo niya. Hindi na nga siya huminto hanggang sa makarating siya sa mga kabahayan.
Nang makarating na nga sa bahay ni Nando, ay ganoon na lamang ang gulat nito nang makita ang itsura niya. Oh, Bay! Ano nangyari sa'yo? Ba't ang dungis mo? May mga sugat ka pa. Para kang batang hinabol ng asong ulol. Nakita ko ulit siya, bay. Doon sa kalsada. Ha? Sino? Yung matanda. Yung parang baliw. Yung nakita natin. Yung nagiinuman tayo. Galit na galit pa rin siya sa akin, bay. Eto, Bay. Uminom ka muna ng tubig. Salamat, bay. Ikwento mo nga sa akin ulit ang nangyari. Nakita ko ulit yung matanda, bay. Balak niya talagang gumanti sa akin. Kung di nga siguro ako nakatakas, baka tinuluyan niya na ako. Dahil ba sa ginawa mo sa kanya noon, Bay? Kaya ganun na lang katindi ang galit niya sa'yo? Oo, bay. Sa tingin ko nga siya rin yung nagtangka sa akin nung 1 linggo. Nabalitaan ko nga yung nangyari sa'yo. Pero ang sabi naman ni Badong sa akin, aswang daw ang umatake sa'yo. Siya nga ang aswang na yun. Sigurado ako, bay. Pasensya ka na, Bay. Kasalanan ko to eh. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na sana kita niyayang uminom. Huwag mong sabihin yan, bay. Ako ang may kasalanan. Ang dami ko kasing nainom, kaya hindi ko na napigilan yung sarili ko. Eh, paano na ngayon, Bay? Anong balak mo? Paano kung may gawin na naman sa'yo ang matandang yun? Susubukan ko na lang ulit na lumapit kay Kapitan. Baka sakaling matulungan niya ako ngayon. Yun na nga ang ginawa ni Raul. Nagreklamo sa barangay. Pinabura naman siya ng kapitan at agad-agad ngang pinakilo sa mga tao nito upang hanapin ang matanda. Pero ilang araw nang inabot pero wala pa rin silang balita hinggil sa matandang yon. Hindi nga maisip ni Raul kung paano, pero nagagawa nitong iwasan ng mga tanod dahil hindi niya alam kung kailan ulit siya pwedeng atakihin ng taong yon. Naisip ni Raul na lumipat na lamang ng bahay ng tatay niya sa kabilang baryo. Tamang-tama din dahil matagal niya nang hindi nabibisita noon ang kanyang anak. Oh, anak. Napadalaw ka. Wala ka bang pasok? Pinatulog ko kasi kanina si Junior. Sandali lang at kukunin ko. Huwag na po, itay. Ang totoo po niyan, bala ko kasi po na dumito muna. Iyon kung ayos lang po sa inyo. Wala namang problema dyan, anak. Wala na ba talagang pag-asa na magkaayos kayo ni Clara? Malabo na po, itay. Tsaka matagal ko na rin po siyang hindi nakakausap. Maski sa chat, wala po Kaya hinayaan ko na po muna. Ganun ba? Mas mabuting ang dumito ka na muna sa akin. Kahit papano, maaasikaso kita dito. Salamat po, itay. Kumusta ka naman, anak? Ayos lang po ako. Ba't parang kay lalim naman yata ng iniisip mo? Wala po ito, itay. Bakit pala? Bigla-bigla ka na lang napalipat dito sa akin. May problema ka ba doon sa lugar ninyo? Wala po. Namiss ko lang po talaga kayo ni Junior. Kaya naisip ko po na dito muna tumira para makasama siya. Hindi na muna sinabi ni Raul ang totoong dahilan, lalo na't maraming ang iniindang sakit ang tatay niya at ayaw niya rin sana itong mag-alala. Ang akala ni Raul ay wala na siyang magiging problema roon. Pero makalipas lang ang ilang araw ay gumulo na naman ang buhay niya. Minsan kasing pag-uwi niya ay may ibinalita sa kanyang tatay niya na lubha niyang ikinabahala. O anak, nakauwi ka na pala. Opo, itay. Wala raw po kasi kaming trabaho ngayon, sabi ni Foreman. Nagsiuwian na rin po yung mga kasama ko. Ganun ba? Naalala ko. Ako pala may sasabihin sa iyo. Tungkol po saan, itay? Alam mo kasi, yung mga kapitbahay natin may kwento sa akin kanina. Kilala mo ba si Linda? Opo, yung nagtitinda po ng inihaw dyan sa kanto. Oo, siya nga. Grabe daw yun nangyari sa kanya kagabi.
Takot na takot pa nga yung matanda. Bumilis na ang tibok ng puso niya na mga sandaling yon. Parang nakukutuban na kasi ni Raul na hindi maganda ang sasabihin nito. Ano po ba nangyari? Nag-aayos daw siya ng mga gamit ng may makita siyang matanda sa daan. Nasa 70 na ang edad. Tapos nakahubad. Wala rin daw suot na tsinelas. Nung una pa lang daw niyang nakita, masama na talagang pakiramdam ni Linda. Parang kahinahilala daw kasi yung kilos ng taong yon. Tapos dumaan pa mismo sa harap ng pwesto niya. Sobrang baho daw. Parang amoy basura. Hindi na lang daw pinansin ni Linda. Pero maya-maya raw, ang sama-sama na raw ng pakiramdam niya. Parang may kung sino daw na nakatingin sa kanya. Pagtingin ni Linda ng ganyan, naroon pala yung matanda sa malapit. Nakatayo lang daw doon. Tapos yung titig na titig daw sa kanya. Napatakbo na nga lang daw si Linda sa takot niya. Ang sabi-sabi nga ng mga kapitbahay natin aswang daw yung taong yun. Kinilabutan talaga si Raul sa mga narinig niya. Malakas kasi ang kutob niya na yun ay parehong matanda na may galit sa kanya. Ang bilis na nga ng tibok ng puso niya. Ayaw niya sanang isipin, pero parang sinundan yata siya na matandang yun. Wala na ngang nagawa si Raul kung hindi ipaalam sa tatay niya ang nangyari naman sa kanya. Kaya mag-iingat ka anak ha. Lalo na't gabi ka pa naman umuuwi kung minsan. Baka mamaya niyan mangyari din sa'yo yun. Ang totoo po niyan, tay, nangyari na nga po sa akin ang bagay na yan. Aha! Paano naman nangyari yun? Ganito po yun. Isang gabi po, niyaya ako ng mga kaibigan kong uminom. Tulad po ng sinabi ni Manang Linda, nakita na lang po namin yung matanda sa daan. Bigla na lang din po siyang lumapit sa amin. Ang kulit-kulit niya po. Hindi na tuloy po ako nakapagpigil, kaya nasaktan ko po. Tapos ayun, nagbago na po yung kilos niya. Tiningnan pa nga po ako ng masama. Alam ko na po noon na may balak siyang hindi maganda sa akin. Hindi na nga po ako nagkamali. Ilang araw lang po kasi nung mangyari po yung pagsugod niya po sa akin. Yung aswang po. Malakas po ang kutob ko. Naiisa lang po yung matanda tsaka yung aswang. Grabe po talaga yung nangyari. Kung wala po sigurong nakakita sa akin napahamak na po ko. Bakit mo ngayon lamang sinabi sa akin? Kay dami-dami na palang nangyayari sa'yo tapos wala man lang akong kaalam-alam. Ayaw ko na po kasi kayong mag-alala, tay. Ay nako, ikaw talaga bata ka. Mabuti na lang at ligtas ka. Abay, hindi biro ang nangyari sa'yo ha. Opo, sa awa po ng Diyos. Yun ba dahilan kaya ikay napalipat dito sa akin? Tama po kayo, tay. Nung isang-araw po kasi, nakita ko po ulit yung matanda. Muntik niya na naman po kasi akong saktan. Kaya naisip ko po, lumipat muna po dito para makaiwas po sa taong yun. Sa tingin mo ba anak, yung matandang nakita ni Linda, tsaka yung matandang sinasabi mo hindi po imposible. Kaya kailangan nyo rin po mag-ingat. Lalo na't wala naman po kayong ibang kasama rito, kundi si Junior. Ngunit ng mga sumunod na araw ay mas naging nakakabahalang mga nangyayari. Tandang-tanda pa nga ni Raul ang nasaksihan niya nang minsan siyang gabihin ang uwi mula sa trabaho. Habang naglalakad kasi siya sa daan ay natanaw niya na parang may taong nakatayo sa may gate nila. Nakatalikod ang taong yun kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Pero madali niyang napansin na baluktot ang likod nito na para bang isang matanda. Ang gulo-gulo rin ang buhok ng taong yun. Pero ang mas ikinatakot ni Raul ay wala yung suot na pang-itaas, wala ring tsinelas, gaya mismo sa narinig niyang kwento. Kinutuban na si Raul ng masama
Sa kilos kasi ng taong yun ay parang may binabalak ito na hindi maganda. Napasigaw na nga si Raul. Hoy! Napalingon naman ang taong yun at saka pa lang niya nakita ang itsura nito. Hindi nga siya nagkamali. Siya nga ang matandang namimirwisyo kay Raul. Kitang-kita niya pa nga ang nanlaki nitong mga mata na sobra pa rin ang galit. Kinabahan na nga si Raul noon sa kung anong pwedeng mangyari. Sa pagkakataong yun ay wala namang ginawa na mapangahas ang taong yun. Dali-dali pa nga itong tumakbo palayo na parang tatakas. Noong mga panahon na yon ay naisip ni Raul na pwede niyang hulihin ang matanda. Kaya sinubukan niya sana itong habulin. Pero dumiretso ito sa mga nagtataasan na damo. Nang sundan naman ni Raul ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa dami nga ng kababalaghan na ginagawa ng matandang yon ay wala na siyang duda na isa nga itong aswang. Pagbalik naman sa bahay ni Raul ay agad siyang sinalubong ng tatay niya. Kitang-kita niya pa nga ang pag-aalala sa mukha nito. Anak, narinig kitang sumigaw kaya ako'y dali-daling lumabas ng bahay. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Pasensya na po kayo, Itay. May tao po kasi sa labas ng bahay natin kanina. Ano? Sino? Ay nakilala mo ba? Yung matanda po na nakita ni Linda. Sa tingin ko po, siya yun. Pareho po kasi yung itsura sa kwento ni Aling Linda. Ay, sus Ginoo! Totoo ba yung sinasabi mo? Ano naman kayang ginagawa niya dito sa labas ng bahay natin? Ganoon na lamang ang kilabot ni Raul ng mga panahong yon. Parang bala kasi ng matanda na idamay pa ang tatay niya, pati na rin si Junior. Hindi na pwede na wala siyang gawin. Kaya nakapagdesisyon si Raul na siya na mismo ang kikilos. Kinabukasan ay lumiban na muna si Raul sa trabaho at pumunta sa barangay. Hinahanap niya ang kapitan nila noon pero ang sabi ng mga tao sa kanya ay hindi pa raw ito pumapasok. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan na lamang ang kumpare niyang si Nando upang kausapin. Oh, bay, napadalaw ka. Kumusta ka naman? Nabalitaan ko, doon ka daw muna tumitirangan sa tatay mo. Mabuti yun para maiwasan mo yung aswang. Yun ang problema eh. Sinundan niya yata ako, Bay. Kagabi nga, nakita ko siya nag-aabang sa labas ng bahay namin. Lintik na aswang yan. Talagang ayaw kang lubayan ah. Ano bang sabi nila, kapitan? Hindi ba nagsumbong ka sa kanila? Wala pa rin hanggang gayon eh. Wala naman yata akong mapapala sa mga taong yun. Kaya naisip ko, ako na lang kaya ang gumawa ng paraan. Sigurado ka ba dyan, bay? Mapanganib yung iniisip mo. Alam ko, Bay. Kaya nga ako naparito. Para hingin sana yung tulong mo. Bay, nakikiusap ako sa'yo. Hindi agad nakapagsalita at mistulang natulala si Nando sa pakiusap niya. Kaya inasahan niya na ang isasagot nito. Pasensya ka na, bay. Katulad mo, may pamilya rin ako eh. Sino na lang ang magtataguyod sa mga anak ko pag napahamak ako? Naintindihan ko, Bay. Salamat pa rin sa oras mo. Dismayado talaga si Raul ng mga oras na yun. Hindi na kasi alam kung ano pang gagawin niya. Pero may bigla pang sinabi ang kaibigan niya. Pero may kilala ko na makakatulong sa'yo. Talaga, Bay? Oo. Kung gusto mo, sasamahan kita sa kanya. May sariling motor si Nando, kaya dali-dali nilang pinuntahan ang sinasabi nito. Wala pang 2 oras ang ginahe nila bago sila nakarating sa isang liblib na baryo. Parang malapit na nga lang ang lugar na yun sa gubat, sa dami ba naman ang matataas na puno. Sa kabila nun ay hindi naman sila nahirapang hanapin ang lugar na sinasabi ni Nando. May maliit na bahay kasi roon na gawa lang sa kahoy pero dinudumog ng tao. Sino bang sinasabi mong makakatulong sa akin, Bay? Si Kasuling. Diyan daw siya nakatira. Sikat na sikat yung albularyo.
Madami nga daw siyang napapagaling ng mga tao eh. Lalo na yung mga nakulam at naengkanto. Sigurado ako matutulungan ka niya. Dahil doon ay mistulis siyang nabuhayan ng loob. Hindi na nga siya makapaghintay noon na makilala ang taong yon. Pero maraming nauna sa kanila at nasa dulo pa sila ng pila. Ilang oras din ang hinintay nila noon bago sila nakapasok sa loob. Pagkapasok pa lang noon ni Raul ay nakaamoy na siya ng insenso. Napakabango ng amoy noon gaya ng isang bulaklak. Napansin niya rin na napakaraming puon sa bahay ng albularyo. May isa pang ang puon doon na sinabitan ng maraming rosaryo at tinirikan ng mga kandila sa baso. Sa may gitna naman ng bahay ay may maliit na lamesa na puno ng mga botelyang iba't ibang kulay ng likido. Meron din doong mga bilog na mga bagay na parabang gawa sa tanso na tinalian na parang kwintas. May kung anong bagay rin noon na ibinalot sa pulang tela. Hindi lang alam ni Raul kung para saan ang mga yon. Maya-maya ay lumabas ng isang matandang lalaki. Nakasuot ang taong yon ng iba't ibang uri ng pulseras at pulang bandana sa ulo. Kaya alam ni Raul na yun ang albularyong sinasabi ni Nando. Pero nagulat pa rin si Raul dahil ang sama ng tingin nito sa kanya na parabang may masama siyang nagawa. Maya-maya ay nagulat naman si Raul dahil wala pa siyang sinasabi pero alam na agad ng albularyo kung anong sadya niya. Bigla pa nga siya nitong sinermonan. Hindi niya nga alam kung bakit. Pero ang init-init ng ulo nito sa kanya. Paglabas nga ni Raul ay agad-agad niyang ikwinento kay Nando ang nangyari. Ang sungit naman para ng matandang yun, bay. Pinagalitan pa nga ako eh. Akala ko nga hindi niya ako tutulungan. Eh ganun naman talaga daw yung matanda na yun eh. Mainitin daw talagang ulo. Ano pang sinabi niya? Binigyan niya lang ako ng mga pangontra. Pero mabisa kaya itong mga ibinigay niya? Matatalo ko na kaya ang aswang na yun? Patingin nga ako. Ito, boteng may lana. Kumukulo daw to pag malapit na yung aswang. Tapos binigay niya rin to sa akin. Parang anting-anting yata to. Tapos ito naman, patalim na gawa sa tanso. Manghihina daw ang aswang kapag nasugatan yan. Sigurado ka na ba talaga sa balak mo, bay? Alam mo namang hindi biro ang gusto mong mangyari. Sigurado na ako, bay. Hindi pwedeng tumunganga na lang ako. Hihintayin ko pa ba na isa sa mga mahal ko sa buhay mapahamak? Pagkatapos nila sa bahay ng albularyo, ay agad na rin silang umuwi. Balak na ngang isakatuparan ni Raul ang plano niya. Pero sinabihan pa siya ni Nando na maghintay at may ibibigay daw ito sa kanya. Ilang minuto rin ang tinagal nito at paglabas ay may kung anong itinatago sa ilalim ng damit nito na parabang hindi pwedeng malaman ng ibang tao. Laking gulat na lamang ni Raul nang iabot sa kanya ni Nando ang bagay na yun. Isa pala yung baril. Gamitin mo yan, bay. May ilang bala pa yan. Siguraduhin mo na mapupuksa mong aswang na gamit yan. Salamat talaga, bay. Hindi na nga nag-alinlangan si Raul sa plano niya. Kompleto na kasi ang mga gamit niya at handang-handa na rin siyang labanan ng aswang. Nang sumapit naman ang 8:00 ng gabi, ay agad namang sinimula ni Raul ang kanyang balak. Nang mga sandaling yon, ay napakaliwanag sa kalsada. Malaki kasi at bilog na bilog ang buwan. Ang lamig ng simoy ng hangin. Nagtatayuan pa nga ang mga balahibo niya sa katawan. Wala ring katao-tao sa daan at kung sakali na hindi umayon sa plano niyang mangyayari ay parang hindi na siya ulit suswertihin sa pagkakataong yun. Sa kabilangan ng mga dala niyang pangontra ay hindi pa rin naiwasan ni Raul na makaramdam ng takot. Lalo na tandang-tanda niya pa kung paano siya nito muntik na pinatay. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Pero nilakasan lang ni Raul ang loob niya alang-alang sa pamilya niya. Hindi niya nakitang taong yun sa kanilang lugar.
kaya napilitan si Raul na hanapin ito. Nang mga panahong yon ay parang mailap ang matanda sa kanya. Inabot na kasi siya ng kulang-kulang 1 oras sa paglalakad, pero ni aninin nito ay wala. Ang akala nga ni Raul ay mauuwi na sa wala ang plano niya. Pero nang mga sandaling makarating siya sa lugar na nagtataasan ng mga damo at walang kabahay-bahay, ay agad-agad na nakaramdam si Raul ng kakaiba. Sa isang iglap, nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Sabay nilang kilabot sa kanyang katawan. Ang lamig-lamig na din ang pakiramdam niya noon at para na rin siyang tinatakasan ng lakas. Hindi na magandang ibig sabihin nun. Kaya agad niya sanang kukunin ang bote ng lana. Pero bago pa niya nagawa yun, ay nakapa ni Raul na basa ang kanyang salawal. Nang tingnan niyang laman ng bote, ay kumukulo ito at umaapaw na nga ang laman. Bigla na lamang kinilabutan si Raul. Isa lang ang ibig sabihin nun, kaya agad-agad ay napalingon si Raul sa paligid niya. Makailang ulit siyang lumingon, pero hindi niya makita ang nilalang. Pero malakas talagang pakiramdam niya na naroon lang ito at pinaglalaroan siya. Sa inis nga ni Raul ay napasigaw na siya. Hoy, aswang! Huwag kang duwag! Magpakita ka sa akin! Labanan mo ako ngayon! Narinig mo ba? Lumabas ka! Huwag kang magtago! Malakas pa ang loob noon hanggang sa makarinig siya ng mga kaluskos sa mga damo. Halos tumalo na ang puso niya sa gulat. Kabado na noon si Raul. Lalo na nang marinig ni Raul ang nakakakilabot na ungol ng halimaw. Halos takasan na nga siya noon ng lakas. Ilang sandali pa, gumapang na nga palabas ang isang kasuklam-suklam na nilalang. Sobrang itim talaga ng mukha at balat nito, kaya litaw na litaw ang matatalas nitong ngipin. Ganoon na lang din kung titigan siya ng malademonyong nilalang. Paano'y pulang-pula at nagbabagang mga mata nito. Mistula nga siyang binabangungot. Lumabas ka rin! Halimaw ka! Sigaw niya. Pero hindi naman nagpatalo ang halimaw na umangil naman ng pagkalakas-lakas. Dahilan upang kumabog palalo ang dibdib niya. Hirap na nga siyang huminga pero hindi lang ipinapahalata ni Raul. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Nagkakamali ka! Hindi na nga nagsayang ng panahon si Raul. Agad na inilabas ang baril niya. Wala na ngang nagawa ang halimaw nang tutukan siya nito. Mamatay ka ng hayop ka! Sigaw niya sabay sa pagkalabit sa gatilyo ng baril. Ngunit laking gulat na lamang ni Raul nang hindi yun pumutok. Paulit-ulit pa niyang kinalabit ang baril pero hindi talaga yun gumana. Nanlamig na ang buo niyang katawan sa takot. Bigla na lang din siyang tinawanan ng maitim na nilalang na ang boses ay gaya sa isang taong sinasaniban. Sa sobrang lakas ng tawa nito na para bang inasahan na nito na ganoon ang mangyayari. Walang hiya ka! Demonyo ka talaga! Sa sinabi niyang yun ay tumigil ang halimaw sa katatawa pero nakangisi na ito sa kanya. Alam na ni Raul noon na may binabalak itong hindi maganda. Hindi nga siya nagkamali dahil bigla-bigla na nga itong tumakbo pasugod sa kanya na parang aso. Sinubukan pa rin ni Raul na paputukin ng baril pero hindi na talaga ito gumagana kaya binitawan niya na lamang. Dali-dali namang dinukot ang kwintas niya na may bato pero bago pa niya naiharap yon sa halimaw ay nakalapit na ito at nahampas na ang kamay niya. Sa lakas ay tumilapo ng anting-anting sa malayo. Natawa pa nga ulit ang halimaw sa nangyari. Wala na ngang nagawa si Raul kung hindi subukang tumakas. Lahat nga ng lakas niya ay ginamit niya para bilisan ang kanyang takbo. Pero halos manghina na lamang si Raul dahil walang kahirap-hirap siyang nilagpasan ng masamang nilalang. Nakatayo na nga ang halimaw sa harap niya at nakaharang sa daan. Sinubukan naman ni Raul na tumakbo papunta sa kabila.
pero inabutan at hinarangan pa rin siya nito. Nagsisisi na nga si Raul noon kung bakit pa kasi pumasok sa isip niya na kalabanin ang aswang. Hindi na nga alam ni Raul kung ano ang gagawin niya. Parang mamamatay na nga siya sa takot. Ang laki-laki pa naman at ang pula-pula ng mata ng halimaw. Mistula pa nga siyang pinaglalaroan nito dahil nakatitig lang ito sa kanya. Naalala naman ni Raul na may pangontra pa pala nga siya galing sa albularyo. Nang ilabas niya nga ang patalim na tanso ay agad na sumama ang tingin nito. Dali-dali pa nga itong sumugod pero naiwas-iwas niya ang patalim bago pa ito nakalapit. Bigla na lang din itong napasigaw. Nang makita naman ni Raul ay duguan ang kamay nito. Nasugatan niya pala ang halimaw. Lalo pang tumapang ang itsura ng malademonyong nilalang. Hindi na rin ito nag-aksaya ng oras at muli na namang sumugod. Pero alam na ni Raul noon ang gagawin niya. Kaya natamaan niya na naman ito sa muka. Napaatras na nga at nag-iiyak na ang halimaw. Parang iniinda talaga ng nilalang ang sugat nito. Kaya sinamantala ni Raul ang pagkakataon na siya naman ang sumugod. Nang sana'y sasaksakin niya na ito, ay bigla na lamang tumigil ang halimaw sa pag-iyak. Nagkukunyari lang pala ang halimaw. Ang masama pa ay nahawakan siya nito sa kamay. Sobrang lakas ng nilalang na yon. Halos madurog nga ang buto niya sa tindi ng pagkakahawak nito. Hindi na nga natiis ni Raul ang matinding kirot at nabitawan ng patalim. Pinilit niya pa rin kumawala noon ng isang iglap ay sa liig niya naman hinawakan ito. Walang kasing sakit ang nararamdaman niya noon. Sobrang diin kasi ng hawak nito sa kanyang liig. Idagdag mo pang nagtataliman nitong mga kuko na bumabaon sa kanyang balata. Para siyang pinupuluputan ng alamring may tinik sa kirot. Hindi nga lang ang liig niyang masakit, pati na rin ang dibdib niya at ulo. Pero hindi pa nakontento ang halimaw. Itinodo pa kasi ng nilalang na yon ang lakas nito. Naramdaman na lamang ni Raul na unti-unti na siyang umaangat. Samantalang lalo pang humihigpit ang pagkakasakal nito sa kanya. Dahan-dahan na nga siyang nalalagutan ng hininga. Hindi niya na talaga kaya noon. Nagdidilim na nga ang paningin ni Raul at hindi niya na rin maramdaman ang kanyang katawan. Ang akala talaga ni Raul ay mamamatay na siya ng mga oras na yun. Pero bigla na lamang siyang binitawan ng halimaw kaya sumubsob siya sa lupa. Pero parang nasunog pa rin sa sakit ang lalamunan niya dahil sa sobrang sakit. Hindi na nga siya matigil sa kakaubo at hirap na rin siyang huminga. Maya-maya, nang makabawi siya ng lakas, ay narinig niya ang halimaw na panay ng sigaw na parabang napaso ito ng kumukulong tubig. Pagtingin naman ni Raul ay parang hindi na ito mapakali hanggang sa bumagsak ito sa lupa at nagpagulong-gulong. Nagtaka din si Raul kung bakit sobrang pagkapula ng balat nito. Sa kanya palang nakita ang isang matanda na parang may isinasaboy sa kung ano sa halimaw. Walang hiya ka! Yan ang bagay sa'yo! Galit nitong sigaw habang patuloy pa ring sinasabuyan ng matanda ng kung anong galing sa maliit na bote. Nung unay hindi pa sigurado kung sinong taong yon, pero nang maya-maya ay puntahan siya nito, nanlaki ang mga mata ni Raul. Hindi lang kasi yon ordinaryong matanda. Yon ay ang tatay niya. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Kailangan na muna natin makatakas. Hindi pa rin tumigil ang halimaw sa pag-iyak noon, kaya hindi sila nahirapang tumakas. Nang makabalik sila sa bahay, ay saka pa lamang nalaman ni Raul ang lahat ng nangyari. Napansin pala ng tatay niya na kakaiba ang kilos niya nang makauwi siya. Nakita rin siya nitong lumabas ng bahay na mag-isa at dahil nag-aalala ay sinundan siya nito. Mabuti na lang at may kaibigan pala ang tatay niya na pastor. Dahil sa mga kababalaghang nangyayari
ay binigyan siya nito ng holy water bilang proteksyon. Yon ang ginamit ng tatay niya, kaya nagawa siya nitong iligtas. Hindi nila nalaman kung ano pang nangyari sa matandang aswang, kung namatay ba ito o nakatakas. Nang sumunod na mga araw ay hindi na ulit sila ginulo ng halimaw. Natigil na rin ang mga kwentong kababalaghan sa dalawang baryo. Hindi na rin naulit pang nakatatakot na naranasan niya. Simula noon, itinigil na rin ni Raul ang pag-inom. Dahil sa pagsisikap niya rin sa trabaho, ay nagawa niyang makapagpundar ng sarili niyang tricycle na siyang ipinangbubuhay niya ngayon sa kanyang anak. 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 Kanyang anak.